Good morning, welcome to my channel. Tayong gagawin isang A1 na 21 inches CRT TV. Ang kanyang problem ay kailangan natin ipakita. Ayan, plug in natin. Tingnan natin dito sa ibaba. Naipaliwanag ko na kanina, pero hindi ko nakuha ng video ngayon. Kinukuhanan ko siya ng video kaya magpaliwanag ako ulit. Kung mapapansin ninyo dyan, ang inyong makikita sa ating screen din ito tawagin itong CRT TV. Yung kanyang picture tube, ang dito sa front, ang tinatawag natin na screen. Kasi yung nagpapabuo ng ating liwanag ng ating screen ay itong yoke coil. Ito, yung coil na yan. Yung may rewind na tanso or aluminum. Ang sa itaas niyan ay yan yung lower deflection, at yung sa ibaba, yan, mayroon yan sa ibaba na wind, at yan po yung upper deflection. Ngayon, dahil sa sinabi ko na ganyan, ito, kung mapapansin dito sa gilid ay kulang, ganun din sa kabila, tapos yung sa ilalim ay buo, ganun din sa kabila. Ang nasabi ko kanina na lower at upper, yung lower ay siya yung magpapataas, yung upper siya yung magtutulak pababa. Kaya tinutulak yan. Okay, so ang problem is nasa lower side of a vertical yoke coil. Yan po yung ating gagawin, at meron pa siyang linya-linya. Ibig sabihin, kung hindi doon sa naputol na rewind, ay meron pang kapasitor ito na problem. Hindi pa natin natingnan, pero sabi ko sa video ko na ipapakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin or ayusin na hindi natin tatanggalin dito sa CRT. Bunutin muna natin para safe. Okay. Ipapakita ko sa inyo na hindi ko na tatanggalin dito sa tube, dito, hindi ko na siya i-pull out dito. Tanggalin ko yung vertical yoke coil na lower side, kasi lower side yung may problem, at kailangan kong tingnan, hanapin yung naputol. Baka magtanong kayo, sir, bakit na yung ang trabaho ng yoke, yung lower side, yan yung magtutulak pa buka pataas, or yung sibabaw naman na side, yan yung magtutulak ng pagbuka ng screen o ng pagliwanag ng screen pababa. Ang tanong, baka magtanong kayo, bakit kung isang side lang yung may sira, bakit magkaparehas yung lapad? Sir, ganito yon. Kahit kabila lang po yung may putol na wind, affected din yung kabila, at yung supply po ay tataas, at yan po ay siyempre walang karga dahil broken yung isang side, ay ganun yung epekto niya. Yung affected din yung kabila, kasi buong stage po yan yung gumagana na may defective parts, ay affected yung buong vertical stage. Kaya yan, buo or taas at ibaba yung affected. So ngayon dito tingnan natin. So bago natin ipagpatuloy yung ating pagbibideo, kung hindi pa kayo naka-follow or subscribe sa ating channel o sa paki-follow and subscribe na rin po. Maraming salamat. At shoutout po sa lahat ng mga members ng PTV Pinoy Technician Vlogger, at sa lahat po ng mga silent viewers, sa mga bagong subscribe, bagong follow sa atin. Shoutout po sa inyong lahat, at maraming salamat sa full support na binibigay sa atin. Alright, so tuloy natin. Okay. Sa mga grupo namin pala dyan, ay shoutout sa inyo. So ngayon, itataog ko muna ang TV natin. Yan, para makita ninyo yung ating gagawin. Naka-standby lang po yung ating camera dyan. So itaog natin yung TV para makita ninyo yung ating gagawin. Shoutout pala natin yung ating mga batchmates, sila Mr. and Mrs. Sino at Otsina Licadong Guinness. Ayan, sa inyong lahat. Shoutout sa puro-puro sa mga classmates ko dyan, mga batchmate. Shoutout sa inyong lahat. Okay? So, ganito po yun. Kailangan po natin itong hanapin para po mapatunayan ko sa inyo na ito, meron tayo. Kailangan natin pakita. Diba? Kusap natin. Ayan, diba? Merong umido. Lower side po ito. Kasi ito yung kanyang base. Ito yung paa, oh. So sabi ko kanina, yung affected po ay lower side. Ngayon, sabi ko, kung makaya sa dukot, dudukutin natin kung makuha natin. Ayan, oh. Kung makuha natin sa dukot, mas maganda. Mabilis nating magawa or maayos. Okay, so yan yung idudugtong natin mamaya. Papakita ko na lang yan kung madugtong ko na. Ayun pa, oh, meron pang umido na isa. So hindi lang ito isa, marami ito. Andun pa, oh. So kailangan natin talaga na buksan ito. Okay, titingnan natin. Ayun pa, oh. Diba? Tingnan natin. Ayun, oh.
Meron pa, yun o. So, kailangan talaga tanggalin. Paano natin tanggalin yon? Okay, para mabilis, madalian tayo. Ipapakita natin sa inyo kung paano natin tanggalin yan. Okay. Sit back, relax, and enjoy. Watch and learn. Tingnan ninyo kung paano natin gagawin. Ang gagawin ko dyan una, para madali tayo, hanapin natin yung follower. Ito, naputol natin. So, wala tayong natira dito. Okay, dito siya. Lagyan na lang natin ng tanda. Dito, yung putol. Ito, may putol na siya. Alright, lagyan natin ng tanda dito. Ayan, sa may guhit or dito sa may putol na yung ating yok. Ayan, nakita na natin. Diba? So, isa na yan. At yan din gagawin ko, yung kabilang dulo nito ay putulin ko na lang doon. Hindi ko na maggamit ng hinang. Hindi pa natin kailangan yung panghinang dyan. Hanapin din natin yung isa, kabilang dulo. Wala kasi tayong naghahawak ng ating phone. So, yan yung mahirap dito kasi nga ay walang tagahawak. So, hindi natin maiko-close up ng parang sinusundan yung ating galaw. Nakikita nyo sa ibang mga vlogger, content creator na yung kanyang ang galaw ay masusundan ng camera kasi nga may tagahawak yun. Ako wala. Ngayon, susubukan natin na isang kamay yung gagamitin natin. Tatanggalin natin ito kasi ang sabi ko, ipapakita ko yung aking technique na yung iba kasi binabaklas ito buo. Tanggalin ito, tinatanggal itong convergence. Itong convergence po ito ay color alignment. Ito po nag-a-align ng color na pag na-i-align yung tatlong kulay na magkahanay silang tatlo, ang RGB, sinasabi natin na red, green at blue, ay makikita na natin yung natural color. At pag hindi ito naka-align, ay merong shadow na kulay at hindi perfect yung kanyang kulay, hindi natural. So, magagalaw ito, mababasa kasi kung matagal na ay marupok na ito, malutong. So, napupudpud siya, nabibiyak, nababasag. Kaya itong aking technique po, ito po yung aking paraan na ina-apply noon pa hanggang ngayon na gusto kong ibahagi. Kahit na ang CRT-TV ay pawala na, kaya magiging useless din itong ibabahagi ko. Pero, hindi ako naniniwala na totally ito ay mawawala. Patuloy pa rin itong mag-i-exist sa mundo kasi mula nung maliit ako nandito na yon, hanggang ngayon nandito pa rin. Marami ng mga technology yung dumaan pero nandito pa rin ito. So hindi ito totally mawawala, may uusbong, may lalabas, pero tuloy pa rin ito. Okay, so ito na, papakita natin itong clip na ito. Yan yung ating tatanggalin, sungkitin lang natin. Okay, alright, so mahirap mag-isang kamay, di ba? Mabilis lang sana ito. Ayan o. Kung isang kamay lang, natilapon. So, ganyan din yung gawin ko sa kabila. Meron din yan doon. Kung dalawang kamay ang gagamitin natin, ay safe po yung ating gagawin. Ngayon ito, kung may makikita tayo dito na ito, makikita nyo ito. Yung kanyang pandikit to hold ng ating coil para po ay hindi maggalaw pag nasiting na, naka-fix na ito. So, kailangan natin itong tanggalin. Paano? Madali lang po yan, palambutin natin. Tapos, sisikwatin ko dito. Ganon din dito sa kabila. Ayan, sisikwatin din natin. Okay? Pag nag-edit ako, yung gagawin ko, kukunan ko ng video ng buo, pero ipapass forward ko yon para po umiksi yung ating video. Pero yung gagawin ko, sisikwatin ko dyan at dito, habang ito ay malambot dahil painitin ko ito ng ating hair dryer, hot air hair dryer. Ayan, palambutin natin. Tingnan nyo mabuti ang aking gagawin. Hindi tayo gagamit ng hot air na panghinang. Ang gagamitin natin yung hot air kasi yung panghinang ay masusunog po itong mga wire dahil may lumalabas po na matinding init, sobrang init, at matutunaw po itong plastic at ganun din ito. Pero pag itong hot air ay init lang yung ating itatapon, hindi baga. Plug in natin. Ayan, initin natin.
Nakita nyo ba ang nangyari sa ating ginawa kung paano natin siya tanggalin at kung paano natin palambutin? Walang natutunaw, kaya yung ginamit natin ay hair dryer lang. At ito na po siya. Ito, natanggal na natin. Ayan o. Oh, di ba? So ngayon, i-testing natin. At yun ay i-tester ko rin kung meron pang putol. Kasi sa nakikita natin is lower. Kasi pag dalawa po yung side, yung upper at lower side ng ating yoke coil, yung naputol, ang nangyayari po dyan ay one line. Parang kasing laki lang nito. Yung parang sinulit lang na malaki. Yan po yung kanyang larawan kapag dalawang side. Kaya yung isang side ay tinitiyak ko sa inyo na buo ito, yung upper side, kasi po buo po yung kanyang malapad po na nagwe-wave or parang alon. Yan o. Subukan natin kasi nandito yung camera ng yung camera ng ating video record. Tingnan natin. Yan o. Diba? So meron 20 ohms. Okay, 20 ohms po siya. Dito naman tayo. Yan o. Yan, 20 ohms tayo or 22 ohms. Kasi hindi full contact, madumi. Pero 20 ohms yan dito sa kabila kanina. Ngayon, napatunayan ko sa inyo na lower side yung broken coil at yung upper ay buo. At dito, tingnan natin kung ito'y tanso. Okay, tingnan ko muna sa aking magnifying ay ito ay tanso. Tanso nga to kasi hindi siya puti. Yan po yung ating palatandaan kung hindi po puti yung kulay ng pag pinutol natin o pag naputol siya, hindi po puti, ito po ay tanso. Okay, balatan natin ng liha. Okay, tistisin natin ng liha para po makikita ninyo ang sinasabi ko na tanso. Okay, yan o. Ngayon, iti-test natin. Hindi makikita yung ating gagawin. Ibaba ko muna yung ating TV para makakilos tayo ng maayos. Alright, baba. Alright, ibaba natin. Nandito yung yoke, nandito rin yung ating twister. Titingnan nyo at ipapakita ko sa inyo. Okay, shout out po sa dalawang Cords Lodo. Shout out sa lahat. Maayong buntag bro, maayong buntag. Toto Cords Lodo sa inyo. At yung aking Kuya Alberto Rabino. Maraming salamat, Mano Junior. Ayan, tingnan natin. Ayan o. One side lang ng ating yoke. Yan po yung ating sinanggal. At nandito na po siya. Ayan o. Tapos may makikita tayong umido. Sinasabi natin parang kinakalawang siya. Ayan o. Hindi makazoom in. Ayan, ito. Merong putol. At meron din dito. Ayan pa o. Ayan, isa, dalawa. At meron pang isa doon sa ilalim. So, sa palagay ko maraming putol ito. Dalawang bagay lang mangyayari dito. Pag nakuha ko sa dukot, okay. Kukunti yung aking trabaho or iiksi yung oras na magagamit ko dito. Pero, kapag hindi ko makuha sa dukot, ay nako, magre-rewind talaga ako dito. Alright? Gagamit din tayo ng isang salamin para po makita ko yung aking gagawin. Naku, ang dami. Ang daming putol. At titingnan natin, wala. Wala talaga. So, makaraming naputol dito. So, mahaba-haba ito, mga lods. Dito sa video record natin, pinakita ko kung paano tanggalin. Ang gagawin ko lang naman dito is, hahanapin ko yung mga naputol at idudugtong. Pag hindi ko nahanap, ito po ay babaklasin ko. At bibilangin ko yan, titingnan ko yung mga halimbawa kung ilang lap dito at kung paano ginawa ang rewind. Kasi pag hindi ko sinunod, yung mangyayari ay mag-a-affect sa kulay at sa size. Kaya kung anong pagtanggal natin, yan yung pagbalik. So mahirap ito, kaya sabi ko sa may-ari ay medyo magdodouble tayo sa libor dito pag ni-rewind ko ito kasi mahirap yung mag-rewind. Wala tayong mabibili at wala naman akong pampalit ng yoke na yan. At kung sakali tayo ay magpalit, may side effect po yan sa kulay.
at may side effect din sa size. Pero pwedeng mapagtiyagaan. Kaya lang dito sa ating tinanggal na natin kasi putol na. Ngayon, ang gagawin ko dito ay idudugtong lang natin or kukuha tayo ng pangdugtong dito. Okay mga lods, update natin yung ating ginagawang yoke. Dito naman tayo sa ating napakaraming naputol. Nadugtong ko na yung iba pero hindi pa tayo sure kung buo na ito. Kasi in-update lang natin yung ating yan lang yung mga ginagawa ko, yung mga naputol dinugtong ko lang. At ayan, dugtong ko na, subalatan ko na lang itong dulo at ititester ko kung may tagos na. Okay? Okay? So ayan, tuloy natin ito. Kasi dito siya sa taas, siyempre sa taas din siya magaling. Alright, so 1, 2, 3, dito tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dito. Bakit dito sa kabila ay 11 lang? O, diba? Kasi yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi ito hindi, ito pala ay may putol din. Ito, tanggalin natin kasi ito yung pala yung kaputol niya. Ito, tanggalin natin itong isa, dalawa, ito pala. Yun, at ito ay ilalagay na natin dito. Yan okay, tapos ito ay ididikit lang natin at tatakpan. Yan na po yung kasimple yung gagawin natin. Hindi kakapal yung ating ginagawa, hindi po siya kakapal. Okay, ito ilagay natin dito. Yan sa bawat po na dinugtong ko ay meron po yang katapat or takip na kasi napansin ko pag ganito akong ginagawa, hindi ito nababaklas yung aking kagaya nung dito sa kanyang nilalagyan. Alright, so mahaba na. Ngayon, ito gawin natin. So, idikit na lang natin dito. Okay, dikit muna natin ito yung dikit muna natin itong isa. Alright, at ilagay natin dito. Dikitan natin ng ito para po ang purpose ay hindi po kakalawangin, kasi yung nabalatan natin hindi kakalawangin at hindi po mag-ground kasi binalot natin. Yan po. So ito, ibabalik natin siya doon sa kabila. Sa kabila naman ako maglalagay yung malapad kasi sa pin. Yung malapad yung piliin natin. Yan po, sundan lang po kung meron kayong ganitong problem or issue sa inyong mga ginagawa, lalo na sa mga technician kagaya ko. Ito lang po yung aking paraan, pasensya na. At kung meron kang sariling paraan, just go ahead and do your own technique. Sa bawat tao, merong talino, kakayahan, binibigay sa atin yung may kapal. At yan po yung ating gagamitin, hindi sa panglalamang, kundi gamitin natin po sa kabutihan. So lagyan natin dito ng sapin muna sa ilalim. So meron pang dalawa na hindi na o tatlo na hindi na balot. Ibig sabihin po ito ay 6 or 4, 5 pa. 5 pa talaga ang kulang. Tuloy natin. Okay? At meron pa tayo dito isa na natira pala, yung hindi nakabalot. Balutin muna natin ito. Ayan. Okay? Balutin natin. Lagyan natin ng balot. Okay. Masking tape po yung ating ginagamit kasi napansin ko po pag masking tape ay matagal po siyang masira at matagal pong diba? Ayan, nabalot na natin ng maganda. Dito na tayo. Ito na yung aking yoke, tapos na, nagawa ko rin at ibabalik ko na doon sa kanyang lalagyan. Tuloy po natin yung ating pag-repair. So sabi ko nga 22 ohms yung kanyang reading dito. Ayan so next step natin or next step ko po ay ibabalik ko po dito sa kanyang lagyanan. Okay, hindi ko po tinanggal yung buong yoke. Dito ko lang po tinanggal sa ibaba. Okay,
O sa ibaba yung ano lang, yung tinanggal ko lang yung isa. At ibalik na natin ito. Okay. Ayan, yung clip, balik natin. Nagawa ko ng maayos. Maihinang ko siya dito sa kanyang ano, sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko, bubuhay pa ang alaala sa aking mga mata. Okay, dahil ito po ay tanggalan natin ito, tapos balatan natin para maibalik ko po siya. Kiskisin ko lang po, tanso po yung aking ginamit at wala naman akong aluminum dito. Okay, so dito ay i-splice lang natin, i-splice ko lang po ito dito at yan. Tingnan ko muna, ipapakita ko muna dito kahit na po ay hindi po malinaw yung video natin kasi yung aking gagawin ay i-edit natin sa ating video upload. Tapos yan, ang reading ng yoke ay 22 ohms. So hindi lang siguro nag-connect yung aking pag-splice. Kailangan ko muna tingnan natin kung dumikit at tingnan natin kung 12 ohms. Okay, nasa 12 ohms yung ating reading. At syempre dahil po siguro hindi po full contact, ayan o, gumagalaw po yung hinang, hindi po na full contact. So yun po yung yung problem pag kung hindi ka marunong dito at hindi mo magawang i-reconnect ng maganda, ay syempre hindi maganda ang resulta ng kanyang pag-andar nito. So magkakaproblema pa ako. Right? Okay, dito sa kabila ihinang din natin. Pangit kasi itong mga hindi lang sila magalit. Naka-full na rin ang hinang. At plug in ko siya. Okay, yun dyan, na-plug in ko na. At tingnan natin kung paandar na. Yan o, full screen. At meron pang shadow lang pala, shadow. Yan o, full screen na. Okay, at yung parang umaalon dyan ay sa lang yan, sa camera. Yung parang umaalon na makikita, pero dito sa amin ay normal po. Okay, so ayan na, dito sa ating monitor or camera, sa ating recording, ayan na po yung ating ginawa na yoke. At perfect yung kanyang kulay, wala tayong makikita dyan. Okay, so ganito, lagyan po natin ng antena, subukan po natin. Tingnan natin yung channel 101 kung ano yung, ayan, naka volume, tapos naka video. So ibig sabihin DVD ang ginagamit. Okay, walang antena, lagyan natin ng antena. Okay, lagyan ko ng antena. Alright. Yung mahirap ito. Okay. Sitaw. Mute. At yung kanyang picture ay hindi natin kukunan ng buo para hindi po makapiright tayo. Okay, ayan, ganyan lang siya. Okay, para hindi po makapiright yung ating video or ating live, hindi tayo mapalo. So ganyan lang ang magkikita, at least nakita kanina. At dito sa ating video nga ay yan,
putulin din natin or hindi natin ipakita ng buo. Kahit na hindi tayo sa video natin, pero ganyan. Ang ginawa ko lang po diyan ay ni-repair ko ang lower side ng kanyang yoke. Ang picture kanina, yung parang ahas na parang wave na hanggang dito lang. Tapos nahati sa gitna pa, horizontally. Yung sa taas ay may bawas, ganun din dito may bawas. So pag sa taas ang may bawas, ang defective side is ang lower kasi tinutulak niya yung pataas ang pagbuka. Kaya yun yung ay hindi natin maipakita kasi wala tayo sa video natin. So yan na po at success yung ginawa ko na pag-repair ng yoke coil. So dito i-end natin yung ating video. Yan po yung ating pagpapatuloy sa ating ginawang yoke coil dito sa ginawa nating A1 na 21 inches RTTB. At yung ating ginawa dito ay ni-repair natin ang yoke. So yung video natin ay hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Follow for more para sa more update, live videos and post. Maraming salamat po sa inyong lahat.